Makakausap natin ang isa sa mga legal counsel ng mga biktima ng drug war na si Attorney Nery Colmenares. Magandang hapon po, Attorney Colmenares. Magandang hapon, Ruth, at sa lahat ng viewers ninyo. Attorney, medyo lahat ngayon parang yun na nga, sabi kanina, waiting game eh. Ano po ba yung nakikita nyong senaryo pagkatapos nitong nandyan na nga po, no, under police custody na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano ba, makikita ba natin siya sa kulungan? Dadalhin ba Siyempre, siya sa Hague? Ano pong mangyayari? yes. Well, normally sa isang judicial process, yung korte na nag-issue ng warrant of arrest, doon dadalhin yung akusado, which is of course the ICC sa Hague. No? So, probably dadalhin siya doon. Pwede ba siyang magsampa ng kaso sa Hague, sa ICC, para i-question yung warrant of arrest niya? Pwede. Nasa rules siya ng ICC at papakinggan ng ICC yung kanyang kaso kung magsampa rin siya doon. Ano? Of course, option niya rin na magsampa ng kaso dito sa Pilipinas. Either way, pwede niya namang i-question yon at due process rights niya yon. Pag napunta niya siya sa Hague, halimbawa, ay i-constitute na yung trial court, no, ng Hague at doon bubuin yung mga judges sa trial court na yon. At ang hinihingi lang namin, sana ang mga kaanak ng biktima ay mabigyan ng oportunidad na kapag present din ang ebidensya nila at na kanilang hinaing doon sa ICC, na matagal na kasi silang na-deprive ng ganong oportunidad dito sa Pilipinas, lalo na ng panahon ni President Duterte, na hindi talaga sila makasampa ng kaso dahil siya ang presidente noon. So ngayon, may nakita na silang aninag sa kanilang paghanap ng hustisya para sa kanilang anak. And hopefully, matuloy ang trial at ma-convict si President Duterte doon sa ICC. Mhm. Yung brief po na nakita ko kanina nung nagsasalita po ito si dating Pangulong Duterte at yung iba niyang mga kasama, no, yung dating Executive Secretary Mejaldea, parang ang sinasabi nila ay hindi man lang daw parang nabasa or nabigyan ng information ito pong si dating Pangulo kung ano yung mga detalye tungkol doon sa kanyang mga kasong kinakaharap dyan sa ICC. So parang kinu-question nila bakit may warrant po. Ano po bang ibig sabihin niyan pag may warrant? Sa rules ng ICC nakalagay diyan yung pangalan ng sa warrant of arrest, nakalagay diyan yung pangalan ng akusado. Ayan, and I'm sure binigyan din siya ng Miranda rights, no? So, sa akin wala akong nakitang problema doon sa pag-issue ng warrant. At alam niya kung anong kaso niya. Alam niya na crime against humanity yung kami, yung sinampa namin noong 2018, crime against humanity. Alam niya yan eh. So anyway, of course, he can go to court and question that. At ako bilang isang human rights lawyer, sige, i-accord siya ng lahat ng due process rights niya. Kung kailangan niya ng abogado, bigyan siya ng abogado. Kasi respetuhin din yung due process right niya at may karapatan siyang sumampa ng kaso sa korte. Malungkot lang, Ruth, kasi nung panahon niya, hindi niya binigyan ng ganong due process rights ang mga biktima eh. Hindi nga dinala sa korte, mabuti nga may warrant pa siya eh. Yung panahon niya, walang warrant, EJK agad eh. Pero anyway, nandiyan na tayo kung ano man kung gaano niya tinrato ang mga biktima ng EJK niya, hindi naman dapat tratuhin siya ng ganon. At kung ano man yung mga due process rights niya, they can always go to court and question the warrant of arrest. Saan po kaya siya at this point sinabi niyo puwede ngang pumunta sa korte at questionin ano, pero sa ngayon po, nandiyan siya sa Villamor, paano po kung ide-detain siya, saan po kaya siya puwedeng i-detain or agad-agad ba puwede niyang, parang wala kasing parang yung kunyari kumbaga yung magkaroon ng piyansa parang may gano'n do'n sa ibang 'di ba, yung mga ibang krimen. Pero paano po ito? At saan po kaya siya puwede idiretso or ikulong? Well, normally, of course, sa ICC yan. And considering his stature, malamang sa ICC siya ikukulong, no? In any case, nagdepende yan sa ICC, of course. And kay President Marcos din. May option, syempre, yung ICC kung saan siya dalhin, whether it's the custodial state, it's a third state, or pwede namang doon na sa ICC. I think sa ICC talaga siya dadalhin. At tingin ko naman, yun naman ang normal. Kaya sa Villamor Air Base siya dinala. Pero siyempre, hindi natin alam yan, Ruth. Mhm, Doon sa ICC malamang kasi para may access siya agad sa court kung gusto niyang questioning.
And may lawyers naman doon to defend him. Although Ruth, mayaman naman si President Duterte, maka-afford siya ng abogado. But kung wala siyang abogado, bibigyan siya ng abogado doon sa ICC. Yung kanyang, halimbawa yung kanyang medical condition, di ba tinignan din po siya ngayon ng mga doktor? Pwede po ba niyang sabihin na wag muna siyang ibiyahe, parang ganon, because of that? It depends on the doctors. Pag sinabi naman ng doktor, I'm sure papakinggan naman yan. Ano? Yun na nga, marami naman siya nakulong ng mga political prisoners niyan. Hindi niya nga binibigyan ng panahon yun niya. Pero anyway, siya nandyan, yes, of course. Kung may medical condition, na sabihin ng doktor, then it can be, of course, respected naman. Pero ang problema niya, sorry, ang problema niya, kagagaling niya lang sa biyahe sa abroad. So bakit naman siya biglang hindi makabiyahe sa abroad ulit kung dadalhin siya sa ICC? So siguro grain of salt talaga yan pag gano'n ang claim ng mga doktor niya. Dahil sabi nga, galing siya sa abroad. So bakit hindi naman siya maka-abroad ngayon? Dahil iba na ang papuntahan niya. So in any case, of course, prerogative ng doktor at ng ICC hinggil doon sa medical conditions niya. Huli na lang po, attorney, yung si dating presidential spokesman Harry Roque, meron pa nga po siyang panawagan ngayon na magtipon daw po yung kanilang mga supporters. Tingin nyo ba dahil sa nangyaring ito, lalong makakakuha pa ng suporta or baka simpatya ang mga Duterte o magpapahina doon sa kanilang base? Una-una, yung freedom of assembly as a human rights lawyer ulit, respeto rin natin yan. No? They have the right to express their opinion. Makakapalakas ba o pahina ng suporta yan? Well, natanong na ako niyan na maging martir ba si President Duterte dito. Alam mo, kung walang basis yung arrest niya, pwede talaga. Naging martir siya. Ang example ko nga palagi dyan, si Benigno Aquino, na-sentence siya to death nung panahon ni Marcos noon. Yung charge sa kanya, member siya ng NPA, red tagging na kasi noon Pero tingin ng tao, hindi totoo yan. Kaya nung pinatay siya, naging martir siya. Si President Duterte, walang ganun Klarong-klaro yung ginawa niya, EJK, extrajudicial killings. Kaya hindi ko naisip na yung pag-arrest sa kanya ay gagawin niya na lalakas ang suporta sa kanya. Kasi kahit siya nga, inaamin niya na siya ang responsable sa paglibo-libong patayan dito. At tingin ko naman, marami naman sa ating kababayan ang magsasabi na you did the crime you do the time. Hindi pwedeng sabihin niya para naman yan sa ikabubuti ng lahat ng ginawa ko. Si Hitler, ganun din siguro ang sinabi. Para naman yan sa mga mamamayan ng Germany. Pero doesn't justify. So sa akin, I don't see any reason bakit lumaki pa ang suporta niya. Kasi nakita naman ng lahat na humihingi ng hustisya ang mga biktima. At itong ginawa ng ICC ay pagpatuloy lang ng hinihingi na hustisya ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killings niya. Anyway, trial yan, Ruth. He can be acquitted, he can be convicted. Depende na yan sa trial. Maraming pong salamat kay Attorney Nery Colmenares. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.